kabakerd! Welcome back po kayo dito sa ating YouTube channel at for today's vlog po mga kabakerd napakaganda po, exciting po itong content po natin na ngayon dahil ipapasilip ko po sa inyo ngayon kung ano yung nangyari na pag-usapan, yung na-topic, yung diniscuss sa amin ni Attorney Ryan Abrenica nung isang araw sa kanyang shortened masterclass course na ginanap po sa QC. So maraming salamat kay Boss Jacob Comendador at kay Boss Ranin dahil naisama po nila tayo dun sa sa event na yun. So talagang ako pinaglaanan ko ng oras yun, pinaglaanan ko ng hindi ako nag-schedule ng mga gawa nun para lang makarating sa sa seminar na yun. So yung course, yung masterclass na yun ni Attorney Ryan Abrenica, dahil talagang one of the best na na pag nag-speaker ba, talagang So, papakita ko na sa inyo at papasilip ko na sa inyo mga kabakerd yung mga kaganapan nung araw na yon. Like a Hellcat. Mga kabakyard, nandito na tayo sa venue ng ating pupuntang seminar together with kay Boss Ranin at kay Boss Jacob, mga kasama natin. So sabit lang tayo mga kabakyard. So dito to yung yung venue sa Axia Hotel dito sa QC. Yan tayo, bababa na tayo mga kabakyard para makita na natin si Attorney Ryan Abrenica. Oh. Yeah. Yeah. Nagsisimula na ba, boss? Marami na rin, Marami na rin, sir. Marami na rin daw. Oh, dami na. So, mga idol, mga kabakerd, tayo. Axia Hotel. Ayan, mga boss natin, mga boss. Let's go. Bell. Sure? Maglalag muna tayo mga kabakyard. Meron ba sa hindi parang marketplace yung pangalan mo ba? As in wala? Kasi kahit sa 6 Uy, 300 na. 7 floor tayo mga kabakerd. Sir, good afternoon. Oh, good afternoon. Lamig ka. Mukhang ito lang. Ilan po kayo siya magkasama? Dalawa, 098, 097. So sabihin niyo kung medyo mahigpit. Yo, wala. Okay na. 98, 97. Kanino ko sir papangalan? Siya yung kasama niyo. Kanino ko pangalan? Sir Nilagyan na Andres? tayo ng Karlan, oo. nilagyan na tayo ng leg band. Oh yan. Iulot mo na. Kahit maliit sa laban ha. Uli ka na oh. Natikit. Yung raffle. Oh ito sa bayog. Dalawa.
Sir, aring maliit, doon sa Tambiolo, nandun na yung manok, i-video mo na. Aring mahaba, iyo, ha? Sige, sir. Ayan, ha? Kay Barry, process na. So, kailangan po natin ilagay natin yung spacing. Ang lahat po natin ilalagay po yung overcrowded. Hindi ma-injury yung Ano mga bakay doon sa seminar. mahal makaproduce ng isang siseo. Si Doc Nilo yan, si Doc Nilo mga bakay. Dito sa kabilang side. Kakailin na namin kanina. Si Doc Nilo. Kalimitan, Wala. papasigin yung Hindi ulo pa ng naman sila overcrowded yung pagkarayan si Doc Nilo. dyan nagsisimula yung kanibalism. Kinakain nila, tinutukan nila yan. And once nakakita sila ng dugo, that is animated. Gumagalaw. Lalo nilang puputasin yan hanggang sa mga tayo. 30 pa. Ay, 13. Okay? So, ito yung Paul Pax, bulutong. Ayun, sir. Labas, loob, paa, palong, lambi, lahat. Okay? Ito ay self-limiting virus. Ano ibig sabihin nun? Kusang dumarating, kusang umaalis. Diba? Ang lolo dati sa amin, sa Batangas, Mamay, may bulutong ho yung aking sisew. Ikaw ikay pumunta diyan sa ating pamintahan. Kumuha ka ng paminta, 7 piras. Iba na ho ngayon, Marex. Nagbubukol-bukol yung na manok mo. Okay? Yung dating TV, hapon na niya na 5 feet ang taas, nililipad lang niya. Ngayon hindi na siya makalipad. Matigas na yung kanyang pakpak. Nagpatuka ka ng manok kahapon. Ngayong umaga pagising mo, yung manok mo, nakadapa sa harapan mo. Walang sipon, pero hindi siya makatayo na mabuti. Meron ba? Meron. Dok, yun ang inihahanda naming manok, na-stress ho siya, pinitraining namin. Ano nangyari? Dok, parang lasing na hong maglakad eh. Parang lasing eh. Nakasama niyo ba kagabi sa inuman? See, ito ho yung Marex. Okay? Very common na ho ito. 5 months, 6 months, very healthy. Tinali nyo, pinood nyo. Pagbalik nyo, nakagano na yung paa, hindi na makalakad. Marex po yan. Umiksi yung leg ng manok mo. Marex po yan. Naging cyborg ang mata ng manok nyo. Marex po yan. Okay? Next slide please. Pati pala yung ano. Yan, nakita niyo yan, matang yan? Nakita po ba niyo yung matang yan? Okay? Okay na. Okay, so ito yung Marex. No? Kaya ho yan, pag-uusapan natin ho yan. And last slide please. ILD. Excuse, laryngotracheitis. Ito na yung sumusuka ng dugo ang mga manok natin. At may kasama pa yan, ha? Kita niyo po yan. Pabalik-balik ko ang sipo niyan. Lagi kumakati yung lalamunan ng manok. Okay? Ito ho yung mga sakit na yan. Isa pa, the reovirus, no? Yung buto ng manok natin, pumipilipit yung paa ng mga manok niya. Okay? So yun muna for now, ano? Kita-kita ho tayo. Mamaya po. Dok, na-mention mo yung Vita. Itong nasa dilaw, itong hawak ni Ma'am, this is a Vitacell. This is an effervescent tablet, no? Ito yung para sa breeding natin. Selenium and vitamin E. Mas bumibigat yung itlog ng manok. Okay? At mas tumataas yung fertility at hatchability. Yung mga sisiw naman natin, isang tableta, 4 na litro. Ito maganda kasi hindi na kailangan ng kutsara para lang buhatin or dalahin. Kung malayo yung inyong range, kukuha ng tubig. Sanda lang yung sisiw ko 2 litro lang. Ang maganda ho dito kasi, pwede itong hatiin. So sa halagang 10 pesos, maghapon na yung proteksyon ng mga sisiw natin. Umulan, uminit, nagbakuna. Vita-Zinc. May zinc po siya. Kung makikita nyo sa Facebook ni na Sir Art, Sir Manny, of course, yung mga kaibigan natin sa Stallion Squad. Ito ho, matibay ho yan. Yan o, pwede ho yung hatiin. Ilalagay natin sa tubig. Yan. Yan po, makikita nyo. Yun. Ano nga yun? Yan. Ganyan po siya. Hindi nyo na kailangan magdala ng panghalo ninyo. Sa breeding, 3 to 4 times a week, umulan, uminit, bumagyo, wag lang madadala ng hangin ng manok nyo, buhay ang manok nyo. Siyempre. Ha? Ikaw na uminom, sir. Yan. Yes. Yes, sir. Mamaya wala na, Sir Mitos. Okay.
So yun na, yung isa is yung Vitacell naman. This one is vitamin E and selenium. Okay? So ito ginagamit natin pampatasan sa similya, fertility at hatchability ng itlog ng mga manok natin. So ito ho yun. Pwede din humatiin. Available ho siya of course sa mga Protein Supply Agri-Vet, sa mga online ng ating mga kaibigan dyan. Ito yung Vitacell E. So kung may baboy kayo, may bulugan kayo sa inyong mga farm, yung mga bago mag-service yung mga butakal ninyo or bulugan, bigyan nyo nito. Bago mag-service yung ating mga kambing dyan, yung ating si DNI patoka dyan, pwede natin bigyan ito. And of course, si Stallion. Binibigyan natin Stallion because of folic acid. Okay? So yun po, vitamin E, Vitacell, and then yung Vitacil natin. Okay, for now, magpapaalam muna po ako sa inyo. Mamaya tayo magkita-kita. Maraming salamat po and thank you so much. Ryan Aprieliga. Good afternoon sa inyong lahat. Okay ha? So, unahin ko muna yung pasalamat para dire-diretso, no? So, first of all, I would like to thank our bosses, V&J Distributors and Progressive Poultry Supply, si Boss Vicky nasa likod, busy-busy, si Boss Nino, si Ate Jinky, I think she's still to go here. And wala ako dito kung wala ang V&J and Progressive Poultry Supply. So, isa lang naman ang hihilingin ko, no? Dahil sila yung nagpakapagod at gumawa ng paraan na madala ang masterclass sa Metro Manila, sana itangkilikin natin ang kanilang mga produkto, no? And hindi naman ako kagaya ng ibang endorsers na basta endorse ng endorse. I do not endorse any product that I do not use or believe in na hindi makakatulong sa kapwa ko magsasabo. Okay ha? So without further ado, start tayo, no? So I will be your speaker for the masterclass course, no? Shortened masterclass course. So the actual masterclass actually is 2 days. So the next one will be March 22 and 23 in Cebu. Kasi yung masterclass talaga is always in Cebu kasi yun ang nandun ang aking resort. So the actual masterclass held in my resort palagi yan. Yung resort ko dati ko yung farm. Tapos nilipat ako ni Mrs. sa bundok. At ginawa niyang resort nung pandemic. So itinapon ako ni Mrs. sa bundok. Pero parang mas gusto ko dun sa bundok. Mas masarap magmanok sa bundok, no? So if you have time, you come visit me this coming March 22 and 23 for the full course. 2-day course yan, 7 a.m. to 7 p.m. classes yan, no? So I know you're here because you wanted to learn the masterclass system na alam nyo na tumutulong sa libo-libo nating mga kapwa magsasabong na mag-champion. Ang goal ng masterclass when I started is, nung sinimulan ko to, is to make the so that's my goal, no? Na kahit maliit na magsasabong ay magpanalo sa malalaking mga derby. Bakit? Kasi kung mawawala yung maliliit na magsasabong, 100% mawawala ang sabong. That's what happened in the United States. Kaya nawala ang sabong sa Amerika. Lagi lang mag-champion yung malalaking magsasabong. Hindi sila nagtutulungan doon. Then nung dumating na yung mga kalaban nila, hindi sila united. So, ayokong mangyari yun dito sa Pilipinas. Gusto ko forever tayong magsasabong. Kasi ito yung love natin na sport eh. No? And the only way to do that is palakasin yung mga nasa ilalim. Kasi pag kayo ay biglang magretiro sa pagsasabong dahil lagi kayong ginugulpi ng malalaking entry, yung mararaming pera, sigurado magko-collapse ang industriya ng sabong sa Pilipinas, kagaya din na nangyari sa Amerika. So kayo talaga ang pag-asa ng sabong, and kayo ang gusto kong tulungan. It just so happen na pati mga big time nag-enroll sa masterclass kasi ginugulpi na sila ng mga small time. Pinupuntahan na sila dun sa WPC at tinatalo sila ng mga maliliit na entries. Sino dito ang mga graduates ng masterclass? Taas ang kamay.
Actual and online masterclass. 100%. Kung hindi kayo ng Google Pay, kayong Google Payhin ko. The masterclass is the only school in the Philippines that guarantees a championship. Alam yan ng lahat ng mga graduates ko. Pag gumraduate kayo, hindi pwedeng hindi kayo magcha-champion. It's only a matter of time na mag-champion kayo. Kaya sa susunod na dalawa o 3 oras, kung ano man ang susubukan ko na may turo yung masterclass sa higit ng makakaya ko. Kasi iba naman kasi yung 3 hours compared sa 24 hours, di ba? Kasi 2 days yun, 12 hours ako nagsisimula. But I'll try my best na matulungan kayo. So let's start. Asan na nga na natin? So the 5 most important things in breathing. I-divide ko yung lecture into 3, no? The 5 most important things in breathing, the 5 most important things in rearing, and the 5 most important things in conditioning, no? So, tandaan nyo to mga kasabong, no? Ang pagsisimulan pa rin at pinaka-importanting elemento sa ating pagsasabong ay walang iba kundi yung mismo nating manok. Maski sinong magsabi sa inyo na ito, may magic tayo na na formula, painom mo to, panalo na kagad tayo. O di kaya, ayun, yun lang ang patarian natin kay Idol, champion na tayo. Huwag niyong kalilimutan, mga kasabong, na ang pinakamahalaga pa rin ay yung mismong manok na susubuan nyo ng gamot at tatarian. May mga magtatari dito, pakitaas ang kamay. Okay, patarian ko sa inyo, pato. Kailan pa kayo mag-champion? Sa totoo lang, it starts with the manok, yung chicken. Huwag kayong maniwala dun sa nagsasabi na 80% ng sabong itari. Hindi yung totoo. Kahit i-one-on-one sa akin yun. No? So you start with good chicken. So we start with bloodlines, no? Ito yung hihilingin ko sa inyo. Ito yung hihilingin ko nyo. And may notes kayo sa harap, pakisulat, no? And para hindi rin ma-disrupt yung yung lecture natin, kindly turn off the ringers and alarms ng inyong mga cellphone para hindi tayo madi-disrupt dire-diretso yung lecture kasi pagkakasyahin ko lang sa konting oras yung lecture natin, no? Okay. So, una kong hihilingin sa inyo ay yung dami ng inaalagaan yung linyada. Kasi sa totoo lang, ang pagsasabong ay hindi paramihan ng manok o paramihan ng linyada. Ang sabong ay pagalingan ng manok. Pag naiintindihan nyo yan, sigurado ako, tataas ka agad ang porsyento ng panalo nyo sa inyong farm. Ngayon, the most ideal number kung kayo ay nagsisimula pa lamang sa larangan ng sabong is no more than 3 bloodlines. Ang problema sa ating mga Pinoy, pag may nabalita tayo na, uy, nag-champion sa World Slasher, uy, nag-champion sa WPC, bilhin natin yun, bilhin natin yan. Ganun ang ugali natin eh. Ayaw nating maging breeder, gusto nating maging kolektor. Ang totoong breeder, mga kasabong, ay nagpo-focus lang sa iilang linyada na kanyang kilala. Tandaan nyo yan. Isa sa pinakamalaking bentahe, di ba? Nakalagay number 1. Isa sa pinakamalaking bentahe sa labanan, lalo na sumisikip at bumibigat ang laban nyo. Kung tumataas na yung level ng mga laban nyo, ay yung inyong pagkakakilala sa hawak ninyong linyada. Sa madaling salita, hindi kayo pwedeng pumunta sa gera nang hindi mo kabisado na matapang ba itong kasama ko. Eh paano pag nagsimula yung putukan, tumakbo ng lintek? Iniwanan kayo, bahala ka na dyan. Masakit siyang bala ha, pag tumama. Ganon din ang manok. Pag kayo ay may idinadagdag na bagong linyada sa inyong farm,
it will take like 3 to 4 years bago nyo lubusang makilala ang bagong linyada na yan. Minsan mas mahaba pa dyan. Ngayon, kung kolektor kayo, tuwing merong mga expo, bili kayo ng 10 linyada kasi pakiramdam ninyo, paramihan to ng linyada, eh baka 30 years na hindi ka pa nagcha-champion sa sabong. Kasi hindi mo kilala ang hawak mo na linyada. Sige, bibigyan ko kayo ng example. Nene Abelio. Ilan ang hawak na linyada ni Nene? Diba saan siya kilala? Sa sweater. Meron siyang yellow-legged hats. Yun lang ang kinocross ni Nene Abelio. Okay, punta tayo sa isa naming kastalyon. Tito Johnny Halandoni. O, sino dito nakakakilala kay Johnny Halandoni? O, kaya nga tinawag yan na Mr. Candelaria. Kasi 5-time Candelaria International Champion. Anong manok ni Tito Johnny Halandoni? Lemon at saka Dan Gray. Yun lang. Pero tayo minsan, hindi pa nanalo ng tuka, 20 yung bloodline. Diba? O ngayon, kung kayo'y nasasaktan sa sinasabi ko, natural lang yan kasi ang speaker, abogado. Ang abogado, hindi pwedeng pasikot-sikot kasi makukulong ang aming kliyente. Diba? Dapat direkta. Nirate mo ba? Hindi. Sigurado ka? Ganun lang, diretsyo. Sabihin mo ang totoo. Kung hindi, at nagsinungaling ka, malalaman din yan ng mga huwes at kapwa mo abogado. Kaya pagdating dito, dediretsahin ko na kayo kaagad. Kasi gusto ko kayong matulungan ng mabilis, no? So, pagbalik ninyo sa inyong farm, ito ang gusto kong gawin nyo. Kumuha kayo ng kutsilyo. Mas magandang itak. Ha? Yung mga linyada na alam ninyo na nagbibigay sa inyo ng panalo, ititira natin yan. O sige, taas ang kamay. Question. Sino dito ang alam kung anong linyada nagpapanalo sa farm nila? Taas ang kamay. Lahat yan alam nyo. Imposible hindi nyo alam kung sino nananalo sa hindi. Pangalawang tanong. Sino sa inyo ang alam dito na ang linyadang yan ay nagbibigay ng luha at pighati? Taas ang kamay. Alam niyo, di ba? O ganito ang gagawin nyo. Yung mga linyada na nagbibigay ng luha at pighati natin. Pangalawa, nahihilingin ko sa inyo yung pagpili naman ninyo ng linyada. Okay, bibigyan ko kayo ng konting lecture sa history ng sabong, no? Ang sabong, mga ka-masterclass at mga ka-VNJ, mga ka-stallion, ay divided into 3 weapons. 3 ang armas na pinaglalabanan sa mundo ng sabong. Una, yung gaff na tinatawag, the American gaff. Okay, ang gaff na yan ay parang ice pick na nilagyan lang ng konting kurba na para ding tari natin. Pero ice pick, tusukan yan. Sa madaling salita, dahil hindi ka mamamatay ng napakabilis dyan, ang kailangan mo dyan ay mga manok na sobrang tapang at tibay. Sobrang tapang at tibay. Ngayon, ano yung pangalawang armas na sa mundo ng sabong? Yun yung short knife naman na ginagamit nila sa Mexico. Diba? Ngayon sa United States, sa Amerika, yung mga illegal nilang laban doon, short knife na rin ang kanilang ginagamit. Ang short knife ay parang tari natin na 1 inch to 1 1/2 inch. Okay, so that is the traditional short knife. Kailangan nyo naman sa short knife ay mga manok na maraming pumaa. Kasi mamamatay lang ang manok sa short knife kung napakaraming sugat ang kaya mong ibigay sa iyong kalaban. Kasi maiksi lang yung tari. So dapat napakaraming tatama sa isang manok para siya ay mamatay. Okay. And lastly, pinakahuli, walang iba kundi ang Filipino long knife. Yung ating tari.
mahaba. The deadliest of all weapons. Pinakang deadly. Pinakang mapanganib sa lahat ng armas. At ang ideal na palo ng manok dyan ay yung mga single shot. Kasi pag yan ay bumaon, tapos na agad ang laban. Kung kaya nyong ibaon. Ang problema, class, karamihan ng manok na kumakalat sa Pilipinas hindi pang long knife. Usually, pang short knife ang mga manok na kumakalat sa Pilipinas. Yung mga multiple, ganun pumalo. So pagka ang manok ay dumadami ang tapo ng paa, umiigsi din ang tapon ng kanyang paa. Tandaan niyo yan. It is impossible to combine speed of the feet and multiple blows with an extended feet. Tandaan yan. Hindi niyan may extend. Eh, mabilis nga siyang rumilis eh. Alam nga naman ganito siya. Pangit tingnan yan. Usually, ang Pilipinas, ganito pumalo ang mga manok. Ang problema, yung long knife natin, ganito lang ang ibabaon. Para din lang short knife ang ginagamit ng inyong manok. Kasi nga, hindi siya pang long knife. Pang short knife ang palo ng karamita ng linyada na nabibili sa Pilipinas. Kaya, class, number 2, pakisulat, maghanap kayo ng mga linyada na single shot. Yung maliwanag mag-deliver ng paa. Huwag kayong mabubulat dun sa mga Armalite. Usually, pag sobra ding daming pumaan, napapansin ko, lumilipad, wala pang manok. Masyadong excited ang mga bloodline ngayon. Eh, nandun pa sa kanto yung manok, pumapalo na mga lintik eh. Kaya pagdating ng manok, wala nang ipinapalo oh. Tapos, magtataka kayo, ba't ang tagal pumatay? Tapos ang mga comment pa minsan na nakikita ko sa Facebook, ang tibay ng manok. Mga kasabong sa totoo lang, walang matibay na manok pag bumaon yung tari. Walang magulang na manok pag bumaon ang 3 inches nyo na tari dyan. Kasi sa haba lang na 2.5 inch, lahat ng mortal na pwedeng tamaan yan, puso, atay, baga, abot na yan. Basta maganda ang tapo ng paa ng manok nyo, patay agad ang inyong kalaban. Tandaan nyo yan. At yan ang hinahanap na manok sa long knife. Bakit si Mr. Nene Abelio naglalagay ngayon ng oriental sa kanyang mga sweater? Diba yun yung ginagamit niya ngayon? Bakit? Para humaba ang tapo ng paa. Bakit si Johnny Halandoni palagi na lang mag-champion sa Candelaria? Kasi ang mga lemon at ang mga roundhead, mahaba ding tumapo ng paa. So you take that cue, no? Ito pa ang isa kong sasabihin sa inyo. At isa puso nyo ito. Huwag kayong gaya-gaya sa ibang magsasabong. Kung maaari, ang ilaban nyo, yung hindi masyado inilalaban ng iba. For example, sweater, kasi yun ang pinakang sikat, di ba? Na bloodline. Eh kung halimbawa, sweater nilalaban mo, sweater ka rin, naglaban kayong dalawa, eh magtoskoy na lang kayo. Parehas lang yung paglalabanin yung manok eh. If you want to have an advantage, be different. Maging kakaiba kayo. Umiba kayo ng landas. Kasi hindi nyo kakayanin ang malalaking entry sa Pilipinas na libo-libo ang binibreed na sweater. Kayo, paki-sweater kayo dyan, eh, 10 sweater lang ilalaba ang kaya nyong palakihin sa isang taon eh. Eh, kalaban ninyo, halimbawa, first fight nyo, Nene Abelio, ilang sweater binibreed nun? O, pangalawa, AEJ, ilang sweater binibreed? O, third fight mo, Paulo Malvar. O, paano na kayo? Iyakan tayo niyan.
Fourth fight, June Mendoza, JM Fantastic. Fifth fight, Sunny Lagon. Setter pa kayo dyan. Hindi ko sa sinasabing huwag kayong mag-breed ng sweater. Pero, kung maaari lamang, lagyan nyo ng iba. Yan, i-cross nyo ng tama para humaba ang kanilang tapo ng kanilang paa. O, ginawa ni Nene Abel, put a little oriental. Most other breeders, put some lemon into them. Put some round head into them. Para maging pang long night ang kanilang palo. Kasi kalimitan ng modernong linyada, mag-sacrifice kayo. Pag gusto, maraming paraan. And there is a price to winning. Hindi pa pwedeng lahat libre. May sakripisyo talaga ang sport na to. Go there and learn everything that you need to know. Lahat yan. Comprehensive. Yes. Saan ang mamana ng stud ang sukat or height sa broodcock or broodhen? Sa babae. Sa babae. Sa babae. Saan ang mamana ng stud ang cutting sa broodcock ba or sa hen? Both. Both. Okay. Ano ang process sa carb loading? Okay. Okay. Carb loading class. Ganito lang yan. Kadali ha. You can either use Mga bakit na yan, dami ng tao dito mga bakit. Upo muna tayo, upo muna. Yan. Upo muna. Sige, upo tayo. Ang gaganda ng lahat. So, mapakuha tayo ng ng picture kay Atty. Thank you, Ryan. thank you, sir. Thank you. Kanya mo ha. Yun, Irapol na natin, irapol na natin. Balik ko wala yung mga points na, irapol na natin. Sir, ang ipapakapol po natin. Atty. Ay, alright. Sige, picture. Atty. Ryan. Okay. May hirapon tayo. Thank you, thank you. Okay. Ang picture. 400, 500 to. Thank you. Rapol na. Ang irarapol po natin dyan, pakitala po dito. 1 po yan. 8 piraso po yan. Doc Nilo yun, ayun, si Doc Nilo. Okay, upo na po. Upo muna po. Upo muna po. Yan po. Upo muna po. Upo muna. Please, please. Yan, upo muna. Upo muna ulit. Upo muna. Pagbibigyan mo kayo. Pagbibigyan. Hindi ko na kaya nakamihan. Okay. Ato. Mga bossy. Yan, upo muna. Upo muna po, please. Nakapagpa-picture na sa White Hacker. Itag mo ako, sir. Okay. Ato na. Upo muna. Upo. Please. Okay, rapol. Upo muna po. Upo muna. Ito na pala yung bulik. Ito na yung bulik. Look at this bulik. Beautiful bulik. Napakaganda ko dito. Yan yung parapol natin sa stallion. Okay? Yan yung stallion. Ito yung mga nanalo mga kabakid, oh. Yung mga nanalo mga kabakid. Okay, thank you so much po. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Ingat po sa mga pag-uwi. Sir, diram ako. Sir, Oscar Higgins po yan, around left in. Walton Black. Oscar Higgins, butcher po yan. So, hindi ako. Dali lang. Walton Black. At ayun na nga mga kabakid, nakita nyo na mga kabakid, kita nyo yung mga pangyayari dun sa sa event. Talagang ang daming umattend mga kabakid. Medyo na late pa kami ng konti kasi medyo na-traffic kami dun sa sa EDSA. Tapos tsaka sa may papunta ng north, talagang sobrang traffic na hindi kami nakapag skyway. So sana mas mabilis sana kami nakarating. At abot sana namin yung buong tawag dito, yung buong pagsasalita ni Doc Nilo. So, combine nga po pala sila ng BNJ, si Doc Nilo Magtibay, si Doc. Salute, shout out kay Doc. At kay Atty. Ryan Abrenica. At talagang thankful daw sila at naimbitahan nila si Atty. Ryan Abrenica para tawag dito, makapag speaker siya dun sa BNJ products. So yan mga kabakid,
Sana may mga natutunan din kayo. Iyaan nyo sa mga susunod na content natin yung mga natutunan ko po doon sa masterclass na yon ang itatopic natin lagi mga kabakard. So mga ilan din yun mga kabakard, mga 3 or 4 na content din yun. Yun, pag natin, gagawa natin ng magandang content about sa mga natutunan ko talaga mga kabakard doon sa masterclass. So hanggang dito na lang mga kabakard Kita-kits po sa next episode ng ating One Backyard at ang inyong kabakard. Ang lagi po sinasabi ng inyong kabakard, always be happy lang sa pagmamanok at i-breed lang natin lahat yung kaya po nating suportahan sa pagkain dahil napakamahal po ng mga feeds ngayon ng ating mga inaalagaan. Yun! Bye! Have a nice day!